Nung babanggitin, nakalive na tayo ha. Kakaya sa mga viewer na yung Thank you for coming. May mga important announcement lang tayo. Okay. Okay. Lahat kasi kami may COVID na rito. Kaya, bawas tao. 25 dito ang nag-positive. Naubos lahat yung PIO. Yes, tapos yung kila Bernie, Office of the Secretary, 18. Kaya ubos kami. Isang araw. Ubos tayo lahat dito. Okay. Good morning sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila at mga taong dumadako sa Maynila, lalo na sa mga darating na araw at linggo dahil meron tayong mga malalaking event, no? Ayon sa ating kustumbre at mga kapistahan, no? It's going to be challenging weeks ahead of us with regard to the influx ng tao sa Maynila, no? Yung ating Poong Nazareno at saka yung ating Santo Niño, no? Now, let me begin by telling you that since yesterday, meron na tayong 990 na COVID cases sa Maynila. As of 12 o'clock yesterday. No? From a regular 70, 90, about 4 or 5 days ago, talagang bumulusok yung dami ng impeksyon. At nakikita naman yan sa buong Pilipinas, no? Yung patuloy na paglago ng COVID-19 infection. Mabilis na paglago, no? At dahil dyan, we have conducted some measures the way we did it last year. So medyo abalang-abala ang inyong pamalang lungsod. Bagamat nalulungkot din ako, marami sa ating mga medical frontliners, no, na na-reinfect at naka-quarantine. So yung ating may bago tayong pagsubok sa ating mga institution, no, medical institution. But just the same, may awa ang Diyos, tuloy-tuloy lang, we'll continue to monitor at agapan yung mga pangangailangan at kakailanganin ng ating mga kababayan sa mga darating na araw patungkol sa gamot, oxygen, at saka mga pasilidad. So far, at the very least that I can say, kaya pa naman. At medyo handa naman tayo. But ngayong araw na ito, bilang dagdag pag-iingat gagawin ng gobyerno ng lungsod ng Maynila at gagawin ng tao. Kasi nananawagan tayo na maging responsable din ang mamamayan to help the effort of the local government unit, no? Na wag lumala yung infeksyon ng coronavirus, and most likely there is a large portion of our infected individuals ay Omicron na yung dala-dala nila. Now, una,
I just signed an executive order prohibiting the sale of liquor and other alcoholic beverages and directing the strict implementation of Ordinance Number 5555 sa panahon ng kapistahan ng Nazareno. Ito po ay magsisimula ay January 8, 6 a.m. at magtatapos ng January 10. 6 p.m. ng January 8 at 6 a.m. ng January 10. So, sa mga kababayan natin sa Quiapo, nakakasakop sa kapistahan na nasasakop ng kapistahan ng Quiapo, sa kapistahan ng ating pong Nazareno, wala pong inuman, no? Hanggat maaari, walang ibebentang mga alak, save your money. Basta hanggat maaari, kailangan natin ipatupad ito sapagkat bilang pag-iingat at paghahanda sa posibleng magsalo-salo o magsama-sama, mag-inom-inuman ng mga tao. No? Pangalawa, ako po'y nagpapasalamat sa ating Monsignor Coronel ng Quiapo sa pagtugon nila sa pakiusap ng pamahalang lungsod na wala muna tayong translasyon ngayong taon na ito. At wala rin tayong physical mass. No? Online mass lang tayo. Mabigat po sa kalooban ko na hindi tayo magmisa ng physical. Alam natin, nakagawian na natin yan. Talagang, ayon sa ating mga nakagawian at saka marubdob na pananampalataya sa poong Nazareno, lalo na yung mga nananalig, no? At talagang followers ng ating poong Nazareno. Ipagpapasensya po ninyo, ito'y para rin naman sa kaligtasan ninyo at ng inyong mga anak o pamilya. No? Maraming salamat sa kaparian ng Quiapo at kay Monsignor Coronel sa pagtugon nila. No? Ulitin natin, walang translasyon, walang physical mass, sarado ang simbahan, online mass tayo. Okay? Ngayon, ay ako naman po ay nananawagan din. Nauunawaan ko ang damdamin ng ating mga ihos. No? Talaga pong kahit ako, kami sa Bangkosay, no? Meron din kaming sariling Nazareno, no? Si Blue Eyes. No? Nalulungkot ako na hindi natin magagawa yung dati nating ginagawa. Nararamdaman ko po ang damdamin ninyo at kagustuhan na taon-taon kayo ay sumama, dali ng ating mga kanya-kanyang replika sa Quiapo. Nakikisuyo ako, huwag po ninyong dadalhin, mahigpit pong ipatutupad ang mga pag-iingat. At ako naman, naniniwala naman ako na kayo ay mga responsableng individual pa rin, bagamat mas talagang sa hirap at pagsubok na pinagdadaanan natin ngayong mga panahon na ito, alam ko, umaangkla na lamang tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Pero naniniwala ko na ang Diyos at ang poong Nazareno ay nauunawaan naman tayo bilang tao at ang ating sitwasyon. Ipanalangin na lamang natin ang ating sitwasyon, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating syudad, ang ating bayan, ang ating mundo, at ang mga kahilingan ninyong personal sa kalusugan at sa kabuhayan sa ating Panginoon Diyos, sa kani-kaniya nating tahanan. Maging taimtim ang ating pagdarasal, patuloy tayong manalig
pagtibayin natin ang ating paniniwala sa Diyos. At kausapin natin ang Diyos ng personal sa kanya-kanya nating tahanan. Tuloy pa rin ang pananalig sa Poong Maykapal. Kaya sa ating mga ihos, nagpapasalamat ako sa inyo. Marami sa inyo nakausap na ng ating simbahan. Ako na po humihingi ng pasensya at pangunawa sa bawat liderato, kasapi ng kanya-kanyang ihos o ng kanya-kanyang organisasyon ng Poong Nazareno sa Maynila at sa buong Metro Manila at bahagi ng Luzon. As we all know, there will be influx of replica during the translation. But then again, para po ito sa kabutihan ninyo, kaligtasan ninyo, at kalusugan ninyo. Mano pa, ipanalangin natin na sana nga matapos na itong pandemyang ito, nang sa ganun ay muli natin sama-sama na makasama ang Poong Nazareno sa susunod na taon. O kaya sa itong darating na Disyembre. Marami pa naman tayong panahon na pwedeng gawin at ganapin yung ating mga nakaugalian, kostumbre o mga pamana sa atin ng ating mga matatanda. So muli, nananawagan ako, let's just pray, magdasal tayo, sama-sama ang pamilya, magdasal tayo sa loob ng bahay, manalig tayo sa Diyos. Diyos ang kailangan natin ngayon. But at the same time, habang pinupunan natin yung ating pangangailangang espiritual, bilang tao naman, magiging responsable naman tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Muli, maraming salamat kay Monsignor Coronel, maraming salamat sa IHOS, maraming salamat sa ating mga organisasyon ng mga replika ng Poong Nazareno sa inyong pakikipagtulungan at paumanhin. Paumanhin. Pangatlo, pang-apat, ay ako po ay nananawagan ngayong gabi, magkakaroon po tayo ng special vaccination para sa ating mga nagdadala ng pagkain sa Metro Manila na ibinabagsak sa Divisoria pagkagabi. Sa lahat ng nanonood sa Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon at Metro Manila na dumadako sa Maynila para i-deliver yung mga gulay, karne, itlog, isda at iba pang produktong pagkain na ibinabagsak sa Divisoria gabi-gabi. Kung dati-rati kayo ay binakunahan namin, yun yung mga driver, pahinante o tindera ng bakuna, ngayon po ay iaalay namin ang oras, resources ng ating lungsod na bakunahan kayo for booster ngayong gabi sa Divisoria, sa kanto ng Wanluna at Recto. So, ihanda po ninyo ang inyong mga sarili, grab the opportunity to get booster in Manila. Kasi para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan sa lungsod, ito po ay araw-araw silang pumupunta, bumabiyahe, mga biyahero, driver, pahinante, tindera ng mga mangingisda, maggugulay, magkakarne, mga kargador na mga kababayan natin sa Baseco, Parola at Tondo at Binondo na naghahanap buhay. Babakunahan din kayo mamayang gabi. Magsisimula ng alas 8 ng gabi. Minabuti namin na magbakuna sa lugar na kung saan kayo naghahanap buhay para hindi na maabala, masayang ang araw ninyo sa pagkita dahil sa hirap ng buhay ngayon, alam kong napakahalaga ng inyong hanap buhay. But at the same time, para sa akin po, mahalaga rin ang inyong kaligtasan at kalusugan. So we will offer special services for you
tonight. Panglima, nais kong ipaalam, no? Bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, no? Nananawagan ako sa lahat ng mga delivery workers sa Maynila at sa buong Metro Manila. Alam natin na hindi pwedeng matigil ang hanap buhay ng mga kababayan natin na nagtatrabaho, nagdi-deliver ng mga bagay-bagay sa kanya-kanyang tahanan ng ating mga kababayan tulad ng Grab, Angkas, Lalamove, Shopee, Mr. Speedy, Foodpanda, Lazada, at iba pang mga delivery workers. So you have the whole day, no? You have the whole day to avail extra protection sa booster shots. Ito po ay gaganapin sa Kartilya ng Katipunan, Loton. Nasa amin pong Facebook na yung Croquis. Pumunta po kayo at your convenient time, no? Maghapon po ito, dedicated para sa ating mga delivery workers ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. As we all know, yung ating mga Grab, Angkas, o mga drivers, no, ay paikot-ikot sa Metro Manila. So two things may happen. They may be carrying virus or mahawa rin sila sa virus. Kaya lang, hindi naman pwede magkasakit yung mga driver na ito dahil may mga pamilya silang umaasa. So that's why we are offering extra protection through booster shots for them. Now, ang tanong, kahit sino ba? Opo, kahit sino po. Tulong-tulong muna tayo. So whether you're Manilans or non-Manilans, katulad ng pulisiya natin dati pa, it's been almost a year now na ang pulisiya sa Maynila yayakapin hanggat kayang yakapin, poproteksyonan na kayang proteksyonan, gagamutin ang kayang gagamutin hanggat kaya natin, iaalay natin at pahabain natin ang ating kamay na mayakap hanggat kayang mayakap ang marami nating kababayan. So, muli bukas, January 6, 8 a.m. to 5 p.m. para sa mga Grab, Angkas, Lalamove, Shopee, Mr. Speedy, Foodpanda, at Lazada. Magpunta lamang kayo diyan sa Kartilya ng Katipunan. The whole day. So, ibig sabihin, hindi pa rin may istorbo yung hanap buhay ninyo kasi you can just pass by at your most convenient and available time tomorrow. So, yan po yung ating mga importanteng announcement na mangyayari today, tomorrow, at yung mangyayari sa Kapistahan ng Nazareno. Now, if you have any question, I'll try to answer as much as I can. Yes, Mayor, George. yun pong Kapistahan ng Nazareno linggo, Theoretically, may mga nagpupuntahan naman talaga dyan. Kung po bang mayroong mga dadalaw, hindi man magpilit pumasok sa simbahan, kahit doon sa Plaza Miranda o sa Quezon Avenue, tumayo, magdasal for a few minutes, ano po ang directive ninyo doon sa mga taong nagmo-monitor ng social distancing sa lugar? Well, enforcement unit will be made available within the perimeter of our church and secondary perimeter with the entry points ng Manila towards Quiapo Church. So ako, ang panawagan ko, wag na po kayo magpunta. May inaalay sa inyo ang Quiapo Parish na online mass. Umupo tayo sa bahay, hawak-hawak tayong kamay ng pamilya natin, magdasal tayo ng taimtim sa kanya-kanya natin tahanan para naman sa inyong kaligtasan. So, kayo po ay maaring pauwiin o maaring paalisin. So, I would rather
Huwag na kayong gumastos para bumiyahe. Para Magdasal lang. Tulong-tulong na lang. Tulungan nyo na kami para sa inyong kaligtasan. Pero walang specific Wala. circumference? Walang video, walang sarado ang simbahan, Basta sarado. Oo. Walang misa physically, tapos online lang. Kaya ko tinanong para hindi rin magsamaan Wag na po. Para hindi na kayo madismaya, para hindi na kayo ma-frustrate. Alam kong gusto nyong gawin yung dati nyong nakagawian na. Pero dala ng hamon ng panahon at pagsubok na kinakarap natin, ito gawin natin para sa ating mga anak. Walang aresto? Pinakikiusapan natin na hanggat maaari, di ba? Hanggat maaari. Kasi ako, kung talagang nananalig tayo sa Diyos, sinabi rin naman ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. Dito natin ipakita yung utos sa atin ng Diyos. Ipadama natin, ngayon magtulong-tulungan tayo. Maging responsableng individual. Mayor, ano nga po yung ordinance? 55? 55. Drinking in public places. Usually kasi yan na nagkakaroon tayo ng exemption pagka may kapistahan dahil nagnonomo-nomo Saklaw na po pero ngayon wala talaga at all. That includes with our executive order the prohibition of selling. So ibig sabihin, yung mga may tindahan ng alak, hindi po kayong pwede magbenta. Doon sa nasasakop na kapistahan. So kasi baka isipin nila tulad sa malapit sa simbahan, yung nasasakop ng kapistahan ng mga barangays. Dito na higa sa kabila ng Quezon Boulevard. Pero just the same, ilang araw lang naman. Namimiss mo na yata kagad San Miguel o gusto mo na ma-meet si San Miguel. May tanong ako siya, nabuksan mo yung night vaccination. Yes. Binabalik mo, no? Ito naman, booster. Dati, binuksan natin yung night vaccination para sa mga kargador, driver ng pedicab, driver ng truck, pahinante, mangingisda, magugulay, magkakarne, sa Divisoria. Ito naman, particular, booster. We will continue to boost yung health protection ng ating mga nagtitinda ng pangunahing bilihin. Kasi napakahalaga na ang mga pagkain nandito sa Maynila, kasi ang Maynila, kami ang nagdi-distribute ng pagkain sa Metro Manila. So kailangan natin tuloy-tuloy na supply. Una, suporta natin sa mga magsasaka. Suporta natin yan sa mga magugulay. Modesty aside you can even ask. Yung mga bulaklak sa Benguet, tuloy-tuloy nakapaghanap buhay dito. Even despite noong kasagsagan ng pandemya. Kung maalala ninyo, nagsara Metro Manila. Kami, we paid the price in the city of Manila. Bukas ang gulay, karne, kasi mahalaga ang pagkain. So, ngayon, kung yung nagtitinda, nagkasakit, yung biyahero nagkasakit, mababalam yung food chain, no? Basic commodity. Napaka necessity ang pagkain. Kaya para tuloy-tuloy ang supply at hindi magtaas ang presyo ng mga pagkain, protected yung mga taong involved sa production ng para sa ating food security. So that is very important in our radar, no? The way I look at it, no? Nabuksan ko yung tanong na yun dahil nung time ng Delta, nag-allocate yan ng ilang area ng night Yes. vaccination. Yeah. Yung nagtatrabaho sa araw, hindi makapag... Yes, kasi tama ka, Pat, no? Yung kaya gabi natin yan tinuturukan. Sa araw, tulog sila. Nagpapahinga. Kasi gabi ang hanap buhay nila. Ganon din yung ating mga biyahero. Yung ating mga biyahero sa Ilocos, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, yung mga bigas natin.
Tapos yung mga sibuyas natin sa Nueva Ecija. Sa Pampanga, sa Bulacan, yung mga karne natin. Mga palay na. Yung Northern and Central Luzon is the food basket natin. And some portion of Southern Luzon. Particular na yung as far as Bicol. Maraming pagkain na dumarating. Lahat yan babiyahe. The challenge is, marami sa kanila nung araw, hindi nababakunahan sa kanilang lugar kasi wala pa yung bakuna. Kaya binakunahan natin ngayon. Ngayon, marami pa rin babakunahan sa kanilang lugar, so yung vaccine allotment cannot be utilized as booster for them. Kami naman sa Maynila, nabakunahan na namin halos lahat. Nagbabakuna pa rin tayo ngayon, pero nagbo-booster tayo kasabay. Nagbabakuna tayo sa 12 to 17, nagbabakuna tayo sa mga iilang pang kababayan natin hindi bakunado, tapos nagbo-booster tayo. Ngayon, meron pa tayong resources, meron pa tayong bakuna, we are trying to extend to protect as many as possible, especially sa sektor na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na may machichicha tayo. Yun importante sa amin yan. At importante sa Metro Manila. Yes. Just to clarify, last year, January 9, meron pa yung mga physical masses sa Quiapo Church. Tapos, Physical masses? Last year, noong January 9. Yes. So, kumbaga, ang changes lang po this year, completely, walang physical Wala. masses. Wala lahat. Opo. Tapos, As in, like, nada. Nothing. Except, mag-o-offer ang Quiapo Parish ng online mass. tapos, Mayor, ano po yung i-expect ng mga tao come January 9? Talaga bang completely, they can no longer Well, stay? there will be challenge. Uh, There will be no perfect solution to this problem. But due diligence and ample, with your help, information are being given to the general population, to the general public, and specifically yung mga nananampalataya sa ating pong Nazareno. Kaya I hope help me inform them na nakikisuyo tayo na wag nang tumungo. Sir, but to be clear, completely banned. Bawal silang pumunta sa may Quiapo Church, gano'n? Wag na silang pumunta dahil wala naman silang aasang. Walang video wall, walang physical mass, sarado ang simbahan. So there is no point to go. Pag may nagpunta, haharangin gano'n yung mangyayari. We will try to implement whatever we can do to protect each and every one of them. Kasi ito yung pinakaunang walang translasyon. Kasaysayan. Pangalawa nang walang translasyon. Wala. Hindi, meron Last year, di ba? wala. Misa. Wala. Ay, Wala. May misa lang. May misa. Tama siya eh. Translation Tama is the siya. journey from Luneta to... Tama siya. Last year, may misa. So, ang ginawa natin, choke point, tapos pila. Di ba? Control. Tapos may... Pinipicture-picture pa nga. Pero, controlled. But this time, No. Wala talaga. wala talaga. Iyon naman ang pakisuyo Pero hindi natin. sasarado yung mga kalsada sa Quiapo. Ah, may mga bagay na gagawin. May mga bagay na gagawin. May mga Kasi bagay. parang last year, Mayor, yung mga nagpunta doon were told to para monitor themselves and have themselves tested. Kasi ang dami nagpunta pa rin last year. Yeah, pero walang growth. We've proven that, di ba? Wala nga pala. Hindi Parang search yun eh. walang surge, tapos walang uptick. Ngayon kasi, let's be honest to one another. Let's be honest to one another. Grabe COVID ngayon. At ito po, ang ipinagpapaalala ko, alam ko mahal ninyo ang inyong sarili. Pero alam ko na mas mahal ninyo ang anak ninyo. Dahil gusto kong ipaalala na ang mga bata or unvaccinated ang naging biktima halos, malaking porsyento, halos biktima ng COVID-19 infection. So, maaaring kayo'y bakunado at malakas ang loob naman natin pag bakunado kasi naniniwala tayo sa science. Pero, paano yung mga anak ninyo pagbalik ninyo? Kasi,
kung yung bakunado na i-infect at malaking porsyento ng unvaccinated na i-infect at doon sa unvaccinated, ang malaking porsyento ng bata, mahirap magkasakit ang bata. Ito po, nagkakasakit, sanggol, toddlers, minors, malaking porsyento. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, ingatan ninyo ang inyong sarili. Alam ko mahal ninyo ang inyong sarili, pero alam ko mas mahal ninyo ang inyong mga anak. Show it this time. The love, care to your children. And gusto ko umiral sa atin ang malasakitan sa isa't isa. Pag moving forward, Sure. yung Santo Niño, Tondo, Fiesta, malaki rin yan. Yes. Ayan yung Tondo at Pandakan. We are preparing, we are communicating through City Administrator Felix Espiritu. So we'll deal it one day at a time. No? But things are being done and we'll update you soon. But, we'll see. Basta tayo, we always wanted to be ahead, no? And another thing, baka nakakalimutan mo, meron pang magaganap na bar ops. Pebrero. Enero ba, Pebrero? Baka Enero o Pebrero. Oo, ito na. O kaya maraming kaganapan sa Maynila. Kaya kailangan natin ng kooperasyon ng lahat, no? We will manage and traverse yung masikip na kalsada ng ating paglalakbay. But I will be there. I will be with you all the way. May kaagapay kayong pamahalang lungsod ng Maynila. Ilang, Sure. ang sabi ng MPD, ilang police ba yung i-deploy during The February 9? Secretary Anyo already committed some additional forces, uniform personnel, thanks to Secretary Anyo and PNP. And of course, our contingent through General Leo Francisco. Tapos mayroon kasi bumubulusok na nga, sabi niya yung kaso. Meron na bang napapadala doon for genome sequencing para ma-determine if Omicron yung tumama sa... We continue to send random, specific patients na specimen. It is up for DOH to announce. But again and again, marami pong COVID kahit saan. Ngayon, ang nakakatakot kasi ngayon is most of the COVID infection is mild. Akala mong wala, pero meron ka. Yun ang nakakatakot na portion. Pagka talagang mahirap yung sitwasyon na, yes, we will not think twice. Pagka may recommendation, pinipirmahan natin agad. As of now, wala naman. Sabog eh. Nakasabog yung infection. Ayoko naman magsara kasi yung kabuhayan ng tao, mahalaga din eh. Yung hanap buhay ng tao. Kaya nga kita mo, hindi mo napapansin, tinatapat namin yung booster kung saan conveniente yung ating mga workers, labor force. Hindi mo na, yung direksyon ng resources ng gobyerno, itinutumbok mismo. For example, drive-thru. Drive-thru yung nakamotor, punta ng Kartilya, Nyanga, Izquierda. Hindi niya kailangan bumaba. Kumbaga, yun yung kanilang ginagawa araw-araw. So, ibinagay natin yung booster shot para sa ating mga Grab, Angkas, or delivery boys. Same thing, yung mga magugulay, gabi lang sila. I don't want them to be neglected. So, tinapat natin kung anong. So, those are the things that yung approach na ginagawa natin. Surgical approach, specific, efficient, and to reach as many as possible, as soon as possible. Now, the good news is we have ample medicine. Lahat ng gamot sa mundo na nasa Estados Unidos, nasa Europa,
o nasa mga matatayog na bansa, gamot na available sa kanila, nasa kamay ng lungsod ng Maynila, available. That can be extended to anybody. Ngayon yung pong libreng gamot po ninyo sa COVID, paano naman po makakaabel yung mga individual na wala sa hospital o kaya naresetahan? Alam mo, modesty aside, it's been 5 days now. Si Dr. Ed, may sakit pa si Dr. Ed, Ed Santos, may COVID siya. He continue to deliver the medicine to respective homes. Kasi ganito lang, ulitin ko, ang kailangan reseta, tapos pipirma lang sila online. Pipirmahan lang nila, may pipirmahan lang papel. Tapos dinideliver natin, ginagamit natin. We went as far as Bulacan. Last night, may tinira na naman tayo sa Bulacan. Tapos as far as Batangas. So, dinideliver namin, kagabi Laguna. So, through social media, Yung Facebook page. yes, through social media, nare-reach nila yung mga number na binigay namin at yung mga messages na binibigay sa amin. At maraming salamat sa mga taong responsable. Yung aming mga post, sinishare nila, tapos yung nag-share, may na tamaang taong nangangailangan. So, yung tao mismo, yung individual na yon, siya naman nagbibigay ng forward ng impormasyon sa amin. So, nangyari na nagkaroon ng bayanihan. Yung tulong-tulong, so nare-reach namin yung mga tao. That includes mga bahay. Ibig sabihin, naka-home quarantine, meron kaming tinira, 6 sila sa isang bahay. All positive. The parents and the children. And we've delivered the Molnupiravir ang nireseta sa kanila ng doktor. At saka halo-halo yan. Merong tocilizumab sa ospital, which is most likely severe and critical. At saka yung baricitinib, parang tocilizumab yun. O remdesivir, kahapon may remdesivir na. So everyday yan. So, wag sila mahiya. Bahay, ospital, private, public, mahirap, middle class, mayaman. Sa Maynila, lahat pantay-pantay. Ngayon yung live vaccination, bukas lang ba o onwards na yan? We'll see the numbers. Kasi we know the numbers eh. We have a specific target based on past data. Then yung atin namang mga grab will try to accommodate. Sabi nila, mga 30,000 yan. Sabi ko sa inyo, yayakapin natin hanggat kaya natin yakapin. At hindi tayo titigil kung kinakailangan pa. Naman. Kaya bukas po yan, yung sa Grab, ulitin natin, sa Grab, Angkas, Lalamove, Shopee, Mr. Speedy, Foodpanda, Lazada, para panatag yung mga dinideliveran. Yan ay, nakabakuna ito, o nakabooster to. Basta, ngayon, ito pala, nakalimutan nyo yung tanong, Yorme, hindi kami bakunado sa Maynila. Sa ibang lugar kami bakunado. Tama, di ba? Kasi iyon yung mga confusion or worrisome ng isang taong bakunado sa ibang syudad. Kasi that is possible. Huwag kayong mag-alala. Basta booster shot, kahit saan pa yung bakuna ninyo, i-recognize ng Maynila, ibo-booster namin kayo. Ipipresent nyo lang yung inyong vaccination card or vaccination ID. Kasi sa amin, sa Maynila, may vaccination ID. You can print it or you can show it to your phone. So, pero kung sa ibang lugar, manual yung card, padala nyo lang. Titirahin kayo. May paparegistruhan doon. Pero dito na yun. Hindi na kailangan i-register pa ulit. Ang maganda lang, kung taga Maynila ka, meron ka na kagad na vaccination card online, o itatype na lang yun doon. Nagamit ko yung kahapon wala akong dalang wallet. Ayan. Hinahanapan ako, hindi ako makapasok sa SM. In-online mo? Ano ko, IT ko, ni Covax. Ang alam ko, yung tatay ko. See? Hindi mo na kailangan. Yung sinasabi ko, mag-register ka sa na yung vaccination card natin online can be accessible to the world. Anywhere in the world, you can access it. So,
Unlike yung physical kasi, maganda rin may physical. Kahapon, nasa mall ako, di ba, sa Robinson. Nasa pila ako sa entrada di ba? Nakita ko, puro may card. Iba naman, phone lang pinapakita. Nakakatuwa naman. So, nagagamit ng tao efficiently yung online na vaccination card nila. But, just the same, ako, yung ibang vaccination card sa Metro Manila, sa probinsya, kung saan man, kikilalanin ng lungsod o para magpa-booster. What matter most is ma-booster, ma-protectionan yung ating mga delivery boys. Ako may last question ako. Baka meron last niyo sa akin. Sure. Anong mangyayari sa listening tour natin? Ano yan? Hayaan mo na yung kampanya, yung politika, sa kanila na yan. Regalo ko na sa kanila yan. Okay na ako dito. Focus lang tayo. Mabuhay ang tao, panatag ang tao, maramdaman ng tao na may gobyerno. Ayun, masaya na ako doon. Ano naman yan destiny yan, Pat. Kahit na anong mangyari. Kasi importante, gampanan muna natin tungkulin natin. Maganda yung incentive system na ginagawa. Kasi incentive yun na ma-minimize yung disruption ng trabaho mo. Kesa sabihan mo yung tao, pa-booster kayo, pero dali mo na sa kanya. Dinadala ko. Yeah, Dali mo tama. na sa kanya. Nilalapit natin. Kaya hindi na siya, wala na siya sasabihin. Ba't di pa ako magpa-booster Meron sa health center, meron sa ospital, meron sa eskwelahan, meron sa mall, tapos may extra side ka pa. Tapos may drive-thru pa. So, lahat ng option ng tao na mabakunahan, first dose, second dose, booster, available. Ano ka pa nakalimutan? Dito sa mayor sa office, Oo. Kita mo, hindi mo napasin. One man team kami ngayon. Wala akong security. Nyumanyanga ako mag-isa. Yung mga wala pa. Patira na kayo. Ano dyan, Hindi nga. Seryoso kayo? Dito. Yun. Valenzuela pa ako. Dalawa yan. Dali lang punta ka. Ito na, pabaklo na. Pare, aniwala ka. Pa-booster. We're seeing studies. It's good for you. When you get, you may get COVID, but when you're boosted, it creates one, psychological comfort or confidence. Two, technical. Dito na, patira kayo. Papaset up ko. After this. Kahapon, nagkatirahan dito Ngayon. Isa na kinabang. Tinatanong ko sa Gina, kailan ka nadali, Gina? Wala pa. Meron tayo sa mga ospital, sa mga clinic, yung flu vaccine. Pero first things first. Unahin mo natin booster, ilan? Kasi specific yun Yung flu kasi may gamot dun Yung COVID wala. Kailan yung huli mo? Pwede na to. Sa bagong regulasyon, instead na 6 months, 3 months pwede ka na. Wag ka makinig kay Marites. Makinig ka sa sa gobyerno. Sumabay ka, natatawag na si Mayor. Sinovac ka ba? Pwede ka Pfizer. Pagtagaan mo na yung Pfizer, yan lang meron dito. Ako tinira rin Pfizer. Sinovac ako Pwede yan, minamalat. Patira ka na. Gawin, may booster ka na, George? May booster ka na? December po. Tama yun. Pa-antigen ka na. Kita mo, ito, di ba? Yung isa natin kasama, dikit-dikit tayo. Di ba? Pero kita mo, hindi sumabog. Lagi tayong dikit-dikit. Dalawa na palang kasama natin. Sikat. Kahapon. Tayo lagi, magkakanyanga tayo lagi, di ba? Pero kita mo, the probability yung isang babae nagparty, inubos lahat yung kaparty niya Di ba? Nakilala ka naman ang anak ko. Nakilala ka naman ang anak ko. Grabe. Grabe init. Oo nga, alaga na. Ang init. Okay na tayo. Thank you very much sa inyo. Ilalapit na ako. Sure.